Maligaya, teacher. Ang ibig sabihin ng masaya ay maligaya. Salamat ngayon. Ang ikalawa ay mahalaga. Ano ang ibig sabihin ng mahalaga ay importante, teacher. Ang ibig sabihin ng mahalaga ang importante. Ay pagkatatlo naman ay nagtungo. Jay, ano ang ibig sabihin ng nagtungo? Na parang nananggaling. Kung saan nagtungo? Okay, salamat. Ano ang tinalakay natin kahapon? Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa paggawa ng liham. Okay, salamat. Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa liham. Ano ang iba't ibang bahagi ng liham ngayon? Ang iba't ibang bahagi ng liham ay ang pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Okay, salamat. Bigyan ng 3 bagsak si Mayor. Sa pagpatuloy ay kinalilikat ay mga layunin. Sa loob ng isang oras sa tulong ng visual aid, ang mga mag-aaral ng grade 3 ay inasahang nakakuha ng 75 katumpakan. Una ay nagsasagot ang mga tanong tungkol sa nababasang kwento. Pangalawa, nagkikilala ang mga tunog na maaaring maipapalit o naidaragdag at nakapagpapalit at nakapadaragdag ng mga tunog upang makabuo ng mga salita. Maliwanag po mga bata? Opo! May nahanda akong kwento nais kayong makinig kasi may tatanong ako mamaya. Ang kwento ito ay tungkol huwag mawala ng pag-asa. Masaya na kukwentuhan ang mag-ina habang hinihintay si Mang Lando na umuwi mula sa kaniyang pinagtrabuhan. Sino ang hinihintay? Sino ang hinihintay nila? Mayor? Si Mang Lando. Maya-maya ay mahangos na dumating si Mang Ador, ibinalita niyang dinala sa ospital si Mang Lando. Sino ang dinala sa ospital? Si Mang Lando. Salamat. Agad-agad nagtungo ang mag-ina sa ospital kung nasaan si Mang Lando. Nagpahinga na siya na dumating ang kaniyang pamilya. Salamat sa Diyos at ligtas na ako. Nag-aalala ako dahil iniisip ko kayo, paano na tayo ngayon at di pa ako makapagtrabaho. Malungkot na sabi ni Mang Lando. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Nakagiting wika ni Aling Lenny. Halos magkakasunod na nagsalita ang kanilang mga anak. Opo nga, Itay. Hayaan po ninyo at lalo pa namin pabubutihin ang pag-aaral. Magtipid din po kami sa aming kagamitan. Salamat mga anak. Hayaan ninyo kapag malakas na ako ay maghahanap ako ng bagong trabaho. Sabi ni Mang Lando. Alam ko hindi tayo pababayaan ng Diyos. Halina kayo, sama-sama tayo magdasal. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Yaya ni Alan Reyes. Naniniwala ang pamilyang Reyes na malalagpasan nila ang pagsubok sa kanilang pamilya kapag sila ay sama-sama nanalig sa Diyos. Ano ang natutunan ninyo sa kwento? Kung ikaw si Mang Lando, mawala ka ba ng pag-asa? Hindi po. Bakit? Magtiwala lang sa Panginoon. Tama. Hindi
ito ay pagpapalit at pagdaragdag. Una, pagdaragdag na literal sa unahan ng salita upang makabuo ng bagong salita. Halimbawa, aso. Dagdagan natin ng L para makabuo ng bagong salita, laso. Magbigay kayo ng halimbawa sa unahan. Ina. Tubabili. Ina po, tapos maging sinadas dahil nagdagan ko po ng S. Salamat. Pangalawa, pagdaragdag ng gitna ng litra sa gitna ng salita. Halimbawa, kain. Dagdagan natin ng N sa gitna para makabuo tayo ng salitang kanin. Magbigay kayo ng halimbawa sa gitna. Burlas. 7, tas lagyan ng N sa gitna, magiging pinto. Tama ba ang sagot ni Burlas, mga bata? Opo. Tama. Pangatlo ay pagdaragdag na litra sa ulihan ng salita. Halimbawa, pasan. Dagdagan natin sa ulihan ng N para makabuo tayo ng salita na pasan. Magbigay kayo ng halimbawa sa ulihan, mga bata. An. Bahay, tapos nagdagan ko po ng white, maging buhay. Tama. Bahay. Baha. Bahay. Gusto ko na. Buhay. At ang dalawang ay pagpapalit. Una, pagpapalit ng litra sa unahan na salita upang makabuo ng bagong salita. Halimbawa, nila. Papalitan natin ng litra S para makabuo tayo ng salita na sila. Magbigay ng sino ang sasagot? Magbigay ng halimbawa. Burlas. Kaya. Papalitan ko ang letrang K sa salitang kaya ng letrang T at magiging taya. Tama ba ang sagot, mga bata? Opo, teacher. Pangalawa ay sa pagpapalit ng litra na salita. Halimbawa, puso. Papalitan natin ng T para makabuo tayo ng salitang puto. Magbigay kayo ng halimbawa sa pagpalit na litra sa gitna. Kabahay. Piso, pinalitan ko ang S ng T para mapito. Art. Pangatlo ay sa pagpalit ng litra sa ulihan na salita. Halimbawa, buhay. Palitan natin ng letra sa ulihan, ang T, palitan natin ng Y para makabuo tayo ng salitang Buhay. Magbigay kayo ng halimbawa sa pagpalit ng letra sa ulihan na salita. Burlas. Salitang taya. Papalitan ko ito ng salitang kutis. Papalitan ko ang letrang is sa salitang kutis ng NG at magiging kuting ito. Tama. Tama mo ba, mga bata, ang sagot ni Burlas? Opo. Wala akong tibidad. Una ng wastong tunog, litra ang bawat patlang upang makabuo ng isang panibagong salita. Pakisagot. Sino ang sumasagot? Sa number 1. Pakisagot, tuwabili. Gara-gara. Sulat mo.
Opo, teacher. Maraming salamat. May nahanda ako yung takdang aralin. Pakikuha na yung kwaderno. Suriin ang bawat pares ng mga salita, isulat sa kwaderno ang pagdaragdag o pagpapalit. Nosa, ipas, teacher. Sigod na papigay nga kanan. Okay, teacher. Balikan natin ang mga layunin kung nakamit ba ito. Magta-thumbs up kung nakamit. Kung hindi naman, magta-thumbs down. Maliwanag po mga bata. Opo, teacher. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa nababasang kwento. Tama po ba mga bata? Thumbs up, teacher. Nakikilala ang mga tunog na maaaring maipapalit o idadagdag. Thumbs up, teacher. Nakapagpapalit at mapagdaragdag ng mga tunog upang makabuo ng bagong salita. Thumbs up, teacher. Start. Magsitayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At maraming pong salamat mga bata. Paalam at salamat po, Binabini Rosa.